Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang share ko sa inyo. At another DIY repair na naman po ang gagawin natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. Kaya umpisahan na natin to pagkatapos ng intro. Sa video na to, meron tayong rice cooker. Bali itong rice cooker na to, nabili ko to doon sa Nangangalakal. Ang bili ko dito is 50 pesos. May kasamang mga bumbilya yan. Bali binili ko na rin yung nakita kong bumbilya sa kanya. Ito, mga bumbilya yan. Ito. Nabili ko to. Bali, i-DIY repair din natin yan sa mga susunod na mga video. Subukan natin i-DIY repair. Pero itong mga itong klase ng lead bulb. Meron akong ginawang video nito kung paano mag-repair at paano mag-test. Kung gusto mo siyang mapanood, bisitahin mo yung playlist ko dyan. Makikita mo yan kung paano mag-repair ng lead bulb light. Yan. Ito. Bali, lahat to. Pati yun. 50 pesos lang yan. Bali, sa video na to, bali, pag-aaralan natin kung ano yung different parts nung rice cooker. Bilang isang nagdi-DIY at nag-iinsayo. Ito rin kasi yung gusto kong matutunan na gawin, yung pag-repair ng rice cooker. Kaya nung nakita ko to sa Nangangalakal, binili ko. Tapos subukan nating i-repair, pag-aralan kung ano yung mapag-aaral natin ito. At gusto kong i-share sa inyo, no? I-share sa inyo para alam nyo din kung sakali yung mga nag-uumpisa kagaya ko, malaman nila kung ano yung different parts ng rice cooker. Bali, binaklas ko muna yung rice cooker natin. Tinanggal ko yung pinaka-body niya para makita natin ng maayos yung mga different parts ng rice cooker. Mag-start tayo dito sa pinaka-plug ng rice cooker. Tapos, ito naman yung kanyang heater plate. Ito, heater plate, cast heater, rice cooker filament. Yan ang tawag dito. Ito naman yung tinatawag na magnetic temperature switch. Ito. Itong pinaka gitna nito. Tapos, punta tayo dito sa loob. Ito yung pinaka loob nung rice cooker. Bali, ito naman yung tinatawag na thermostat. Yan. Thermostat ang tawag dito eh. Mica heater, pwede rin. Meron sila, tinatawag din nilang itong mica heater. Tapos, rice cooker warmer o high resistance coil. Yan yung tawag nila dito sa part na to. Bali, ang pagkakaalam ko dito, may siya yung nagko-control para maluto yung kanin. Pagdating to ng 43 to 45 degrees, nagre-react to eh. Nagka-cut off na siya dapat. Itong part na to. Tapos punta naman tayo dun sa itong maliit na bilog na to. Itong maliit na bilog na to. Thermostat din to eh. Ito. Thermostat. Itong tawag dito. Overheat na thermostat ang tawag dito. Tinatawag din nila itong rice cooker automatically cut off. Yan, ang tawag din nila dito sa part na to. Tapos, yung ito, ang tinatawag nila dito is switch to eh. Ito yung pinaka lever arm nito. Lever arm. Tapos, connected siya yan dito sa may magnetic temperature switch. Ito naman yung tinatawag nilang thermal fuse. Yung nakabalot na to. Dito nakalagay yung thermal fuse. Bali, ito yung isa sa pinaka-importante na pyesa ng rice cooker, yung thermal fuse. Kasi pag nagkaroon ng abnormality dito sa rice cooker, nagka-cut off to eh. Meron kasing certain degrees at saka ampere
yung rating yung nung views na to. Kaya pag na-hit niya yung rating na yon or higit doon sa rating niya, ang nangyayari, nagka-cut off. Bali, ang mangyayari dyan, mamamatay na yung buong unit. Wala nang kuryente papasok yan. Yan yung different parts lang ng rice cooker. Bali, yun lang yung nalalaman ko at pwede kong i-share sa inyo. At sana'y may natutunan kayo, no? Kaya hanggang dito na lang ang aking video. Siyempre, sana may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pag-ipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa ilalabas ko pa mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Croy Narag Officials. See you sa next video.